Hi, good morning! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Aba, si Vic Rodriguez nahuli, na-booking, kasi nagpapakalat na naman po ng hate speech. Forma ng fake news ito, ka-coffee eh. Kung tutuusin, fake news itong pinapakalat nila eh. Tingnan ninyo oh. Ang post ni Atty. Vic Rodriguez nung isang araw, puntahan ninyo sa Facebook page niya kung interesado kayo sa kanya. Hindi ito patanong ha, statement ito. 65% ng GAA ubos na. Yung General Appropriations Act, ka-coffee. Ibig sabihin yung budget for 2025, ang kanilang hina-highlight dito, February pa lang daw po, ubos na daw po yung 65%. Ibig sabihin, ang natitira na lang daw po ay 35% na lang ang natitira. In short, pinapalabas nila na waldas itong gobyerno. Yan yung kanilang pinapalabas. Kasi biruin mo nga naman, 12 years ka-coffee at 12 months sa isang taon, nakakadalawang buwan pa lang tayo, pero ubos na raw po yung 65%. Kumbaga, gastador ang gobyerno. Itinutulad pa nila kay Sara Duterte na yung 125 million pesos ibinalda sa loob ng 11 days. Yan yung termino nila ha. To, para mapahiya itong mga to. 65% ng GAA, ubos na. Hindi pa tanong yan ha, statement yan. May screenshot tayo niya, tingnan ninyo ka-coffee. Kay Vic Rodriguez, topic niya sa live niya. Ubos na raw po yung 65%. Ang tinutukoy pala nila ay 65% na release na ng DBM. Magkaiba yun. Ang pinapalabas sila, ubos na. Pero ang sinasabi ng DBM, na-release na sa mga ahensya. Pero hindi ibig sabihin na ubos na. Eng-eng ka ba? Syungangers ba kayo? Pasensya na sa term ha, pero ganyan yung pinapakita ninyong ugali. May pagka-problema kayo dyan. May hindi ko alam kung anong klaseng comprehension dyan. Magkaiba yung ubos na at na-release na. Pag na-release na, ibig sabihin may magagamit na yung mga government agencies na budget. Kasi paano nga naman sila kikilos kung hindi i-release ng DBM? Kung nakatago lang sa DBM, di talaga nila magagamit yan. Paano kikilos? Halimbawa ang DENR, ang DOJ, ano ipapasahod sa mga tao kung hindi i-release? Pero hindi ibig sabihin na ubos na. Ang ibig sabihin ng release, hawak na po ng mga government agencies yung 65% ng kabuuan ng budget. Pero hindi ibig sabihin na ubos na. Huwag niyong palabasin na waldas itong gobyerno. Kaka-fake news ninyo. Ito yung totoo. Ito yung pinagbabatayan nila. Nasa balita yan, ka-coffee. Pwede niyong balikan. Ito po ay nasa Malaya Business Insight. DBM, sabi ng DBM, 64.9. So, ni-round off na nila to 65% of 2025 budget released as of January. Released, hindi ibig sabihin ubos na. Unang-una, ikaw ba si COA? Para makapagsabi na ubos na, Vic Rodriguez, ikaw ba si COA? Ikaw ba si DBM na magsasabing ubos na? Magkaiba yung ubos na at released na. Gusto nyo magalit na naman ng tao sa gobyerno? Magalit na naman sila kay PBBM. Pinapalabas ninyo na waldas itong gobyerno, palpak itong gobyerno. O gumagawa kayo ng mga peking kwento, paano naging ubos na? Released yung term. Nabubuking kayo sa kalokohan ninyo. Kaya kinakarma itong si Vic Rodriguez eh. Tingnan mo, hindi in-endorso ni Sara. Paano pa mananalo yan? Wala na nga sa administrasyon, hindi pa in-endorso ng oposisyon. Ganda nun ah. Hindi ka na nga administrasyon, hindi ka pa oposisyon, saan ka pa pupunta? Independent ka na lang. The Department of Budget and Management or DBM has released 64.5. Released hindi ubos. 64.9% of the national budget for full year 2025 as of January. DBM data showed. May illegal ba ron? May irregularities ba doon? Wala. In the first place, paano nga kikilos yung mga tanggapan ng gobyerno, yung mga opisina ng gobyerno, kung hindi i-release ng DBM yan? Kung winalda siya ng government agency, di kasuhan niyo yung government agency. At isa pa, ang budget, binudget yan para gastusin. Yun nga isang problema natin underutilization. Yung ibang government agencies, request ng pera. Hindi naman ginagamit. Pangit yun. Kasi nangungutang ka para tugunan yung budget deficit. Tapos, hindi mo rin pala gagastusin. Aba, nanghingi ka pa ng budget. Eng-eng tong mga to eh.
Pasensya na kayo sa term ha, pero nakakabobo itong ewan ko sa mga klaseng taong ito. Bakit may mga naniniwala pa sa mga taong ito? Palalabasin nyo na ubos na ang budget. Ano yun? Si Sara. Inassume ninyo lahat ng government agencies kasing waldas ni Sara. January pa lang, ubos na agad yung 65%. Diyos mio, 65%. Released, hindi ubos. According to data posted on the DBM website, 4.1 trillion of the 6.33 trillion 2025 full-year program has been released as of January 31. Released pa ulit-ulit yan. Tinago ba ng DBM yan? Hindi. Transparent ang DBM dyan. Nasa website nila. Kaya nga nakita ninyo eh. Kung may irregularities dyan, kung may illegal dyan ang ginawa ng DBM, hindi nila ipapublish yan. Hindi sila magiging transparent. Bakit nila ilalabas sa website nila yan? Kung alam nilang may irregularities, may illegal. Definitely wala. Kaya nga transparent eh. Kaya nga pinost sa website. Kaya nakita ninyo na na-release na yung 65%. Kaya wag niyong gawa ng kwentong masama para magalit ang taong bayan sa gobyerno. Nabubuking kayo. Nabubuking kayo. O yan na lang maging trabaho namin, mga vlogger. Yan na lang trabaho namin. Itama kayo. Yung mga termino ninyo, malimalin ninyong gamit ng termino. Paano naging synonymous ang ubos na at released? Kabugado ba yan? The remaining balance for the year is 2.22 trillion pesos ang hindi nare-release pa ng DBM. Pero hindi ibig sabihin na yan na lang ang natitirang pera. In the same month last year, the government released a larger amount of 4.49 trillion or 77.9% of the 2024 full-year budget. Oh, mas mataas pa pala last year eh. In-issue nyo? Hindi nyo in-issue. Ngayon nyo lang ini-issue yan dahil mag-i-eleksyon. Mas mataas pa pala last year eh. 2024 oh. 77.9%. Which is yun naman talaga ang dapat. Kasi nga, paano mo pakikilusin, paano gagana yung programa ng isang government agency kung wala silang hawak na pera? In the first place, hiningi nila yung pera na yan para sa kanilang mga programa at dapat i-release sa kanila yan. Unless may mga conditions na kinakailangan ma-meet, which is nangyayari yan. Hindi lahat ng pera na hawak ng DBM nire-release. Dahil may mga criteria, may mga kondisyones yan na kinakailangan ma-fulfill ninyo bago i-release yung pera sa inyong ahensya. Nakakahiya kayo. Nakakahiya talaga kayo. Last year, there were no significant Congress-introduced changes and adjustment or CCAS that needed to be covered by a separate special allotment release order. Kaya mas maraming na-release last year. Thus, 77% had been comprehensively released. Budget Assistant Secretary Rhea De La Vega told Malaya Business Insights via Viber on Thursday. May issue ba last year? Wala. O ngayon, mas mababa pa nga eh. Kasi may mga Congress-introduced changes and adjustments. For the 2025 GAA, a total of 757 billion CCAS, o yung tinatawag nating Congress-introduced changes and adjustments involving 12,770 programs, activities, and projects have been placed under conditional implementation consistent with the President's veto message. Diba? Kaya mas malaki pa yung na-release last year na hindi ninyo in-issue dahil wala itong CCAS. Ngayon, may mga kondisyones bago nyo ma-release yan. Yan yung vinito ni PBBM kasi naging maingay yan eh. O kaya hindi pa. 65% pa lang. Lalo, sasakit ang mata ninyo kapag umabot ng 80% yan. O kung na-release na ito, kapag damit na itong mga conditions, naku po, iiyak na naman kayo. Gagawan nyo na naman ang issue na kahit malinis yung intention, malinis yung sitwasyon, gagawan at gagawan ninyo ng kwento. The 757 billion budget adjustments are subject to a process called FISARO. Yan, para matuto kayo. Ako natututo din. O may tinatawag silang FISARO or ang ibig sabihin po ay for issuance of SARO. The DBM said in a statement that the start of the year, citing the insertions made by lawmakers in the 2025 GAA requiring a special release order before funds could be disbursed. O kaya mas mababa. Kaya 65% kasi may kinakailangan pa pong special release order. Hindi basta-basta, hindi the usual na pagre-release ng budget. Ayaw nyo nun? Mas mahigpit yung pagre-release? Ayaw nyo nun? The release order will only be given once agencies meet the necessary requirements and secure approvals from the Executive Secretary
and the Office of the President. Sakit ba? Sakit sa tenga, no? Sa mga DDS. Akala siguro nila, yung pera na yan na trilyones, si DBM, teka, dampot ako dyan ha, kukurot ako ha, bigay ko sa DOJ, bigay ko to. Ito, bigay ko to sa ganitong stasyon. Ito, ibigay ko to sa ganitong agency. Kala nila ganoon lang. Hoy, gising kayo, nasa gobyerno kayo, nasa bureaucracia kayo. May iniikutan ng mga papeles, hindi basta-basta nire-release ang pera. May mga pumipirma, kaya nga may mga accountable officers eh. Para pag nagka-problema, yung kasuhan nyo sa ombudsman. Kaya nga may mga liable eh, may mga accountable. Hindi basta-basta nire-release yung pera na yan. The release order will only be given once agencies meet necessary requirements. May mga requirements, may mga batayan ang DBM bago nila ilabas yung pera. Kaya paano nyo sasabihin na ubos na agad? Ikaka-release nga lang, paano naging ubos agad yan? I-meet ninyo yung mga kinakailangan requirements. Napakarami yan. At mag-secure ng approval mula sa Executive Secretary and sa Office of the President. The BM then said this serves as an added safeguard to prevent misuse of the budget, ensuring the increases of or new items introduced by Congress are in line with the government's cash programming, prudent fiscal management, and have been approved by the President and the budget rules and guidelines. Diba? Mas mahigpit pa nga eh. Ito yung may mga special allocation. Ang daming pagdadaanan bago ma-release. Tapos kayo, itong pakakalat ninyo, waldas itong gobyerno, tulad lahat ni Sara Duterte, naku po, mahiya naman kayo sa balat ninyo. Cabinet allotment of 2.8 trillion. Meanwhile, the DBM report showed that allotments released to the cabinet departments totaled 2.8 trillion as of January 2025 or 75.9% of the 2024 program. Again, may irregularities ba doon? Wala. In the first place, ang budget na yan ng bawat departments na scrutinize na yan ng Kongreso. Nagkaroon ng deliberation sa Kongreso, both chamber po yan, sa House of Representatives at sa Senado, dininig nila yan, pinag-usapan nila yan ng masinsinan, kaya nga nagkakaroon ng mga debate dyan eh. Ang DBM, nagfa-facilitate lang yan, nagdo-double check lang yan, na-meet nyo ba yung mga requirements? Kung na-meet nyo yung mga requirements, sige, release natin yan. Hindi na ito usapin kung bakit ganyang kalaki yung budget na ibinigay sa isang agency o hindi. Tapos na yan, napag-usapan na yan sa budget deliberation sa House of Representatives. Ngayon, i-meet na lang ng mga agencies yung requirements, hindi ma-release sa kanila yan. Pero hindi ibig sabihin ubos na, Vic Rodriguez. Hindi ibig sabihin ubos na, magkaiba yung ubos na at released. Nakakaya itong mga to talaga. May mga issue lang kayo talaga. Buti na lang nabubuking kayo. Buti na lang may mga nag-iisip at nabubulgar yung kalokohan ninyo. Kasi kung hindi, kung puro eng-eng yung nakikinig sa inyo, maniniwala. Tingnan mo, kung halimbawa ikaw galit ka sa gobyerno sabihin ni Vic Rodriguez, 65% ng budget ubos na. Syempre, mag-iinit ang ulo mo. Hala, February pa lang, parang ikaw ang nanay, halimbawa, ikaw ang asawa, di ba? Binigyan mo yung asawa mo. Ito, budgetin mo, 100. 70 pesos na gastos mo na kagad, isang linggo yung 100 Martes pa lang, naubos mo na yung 70, ibig sabihin yung 30 na lang yung pagkakasyahin mo. Sa loob ng 5 araw, paano magkakasya yun? Ibig sabihin, hindi nagastos ng maayos ng nanay o ng tatay yung budget. Ganon din yung pinapalabas nila ngayon. Magkaiba yung release at ubos na. Sana pumasok sa kokote ninyo yan. Kayo ang napapahiya sa ginagawa ninyo Kaka-fake news ninyo Vic Rodriguez, kinarma. Hindi in-endorse ni Sara. Si Sara, pinangalanan niya. Siyam yung kandidato ng PDP laban, di ba? Ni Duterte. In-endorse ni Duterte. Siyam sila. 8 lang yung in-endorse ni Sara. Nilaglag si Vic Rodriguez. Bakit ka nilaglag? Totoo daw. Sabihin nila, ka-coffee, nang may fake news ka na naman Hindi naman in-endorse naman si Vic Rodriguez ni Sara totoo ba? Sabi sa balita, hindi Ito balikan ninyo, nasa Manila Times Pinangalanan isa-isa ni Sara Duterte. Sara endorses PDP laban senatorial candidates despite absence in rally. Inisa-isa niya yan. Hinimok ni Sara na iboto ang mga re-electionist na si De La Rosa, si Bongo, si Philip Salvador, si Lambino, si Hinlo, si Bondok, si Marcoleta at si Kibuloy. Hindi binention, hindi binanggit ang pangalan ni Vic Rodriguez. Di ba? Hindi ang sakit niyan.
Duterte, however, made no mention of the other Duterte senatorial slate former Executive Secretary Victor Rodriguez. Di ba masakit yan? Karma. Di ba? Karma is real. Bumabalik sa inyo yung karma. Oh, sa poll kayo ngayon. Oh, fake news pa more. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaction, ka-coffee dyan sa comment section para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee, like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye. See you sa may susunod nating videos. Bye-bye.